Suportado ng Department of Budget and Management ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang bicameral deliberation sa 2026 national budget. Kasabay nito nagbabala ang DBM laban sa anumang pagbabago sa NEP na posibleng magdulot ng pagkaantala sa mga programa ng pamahalaan. Kaya naman may panawagan ang DBM sa mga mambabatas. Kung ano ito, iyan ang ating alamin sa report ni Creselyn Catarong. Hinimok ng Department of Budget and Management ang publiko na aktibong makilahok at bantayan ang deliberasyon ng panukalang pambansang budget para sa taong 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na itaguyod ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa post-State of the Nation Address discussions na ginanap sa San Juan City nitong Martes, binigyang diin ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang kahalagahan ng partisipasyon ng publiko, lalo na ng kabataan, sa proseso ng budget deliberation. Iginiit din ng kalihim na suportado ng DBM ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang bicameral deliberations upang masiguro ang transparency sa bawat yugto ng proseso. Gusto po sana natin makibahagi ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga kabataan, para malaman po nila kung paano ang paggawa ng budget at saka kung paano po ito matatapos. Sinimulan natin nang ito ay bukas sa tao hanggang sa matapos po ito po ay bukas sa tao. Ipinabatid din ng DBM Chief na agad ilalathala sa opisyal na website ng ahensya ang kopya ng 2026 National Expenditure Program o NEP na tinaguri ang President's Budget sa sandaling maisumite ito sa Kongreso. Sa ngayon po, iniimprenta na po ang ating budget. In 2 weeks, ibibigay na po natin ito sa House of Representatives at saka sa Senado. Kasunod nito, inaasahan ang serye ng konsultasyon at pagdinig sa mababang kapulungan at Senado kung saan ipinahayag ng DBM ang kahandaang makinig sa mga hinaing ng mamamayan. Samantala, nagbabala ang DBM na posibleng magkaroon ng pagkaantala sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan kung magkakaroon ng malalaking pagbabago sa panukalang 2026 National Expenditure Program. Sinabi ni Secretary Pangandaman na anumang paglihis mula sa inihain at maingat na binuong NEP ay maaaring makaapekto sa takbo ng implementasyon ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. So, kung yan po mababago at hindi po magiging katulad ng ginawa po ng ating mga kabinete, unang-una po babagal ang pag-i-implement ng mga proyekto. Kasi hindi po kami ready dyan Ang napag-usapan po namin sa loob ng 6 na buwan, yun po yung alam namin kung paano implement at saka paano isakatuparan. Kaya naman, nanawagan ang kalihim sa mga mambabatas na mahigpit na sundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ang panukalang 2026 national budget ay lubos na nakaayon sa National Expenditure Program. Una nang inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA na hindi niya pipirmahan ang anumang General Appropriations Bill na lumilihis sa NEP o hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed General Appropriations Bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Sa nakaraang deliberasyon ng 2025 national budget, inihain ng DBM ang panukalang National Expenditure Program na nakabatay sa mga pangunahing layunin ng administrasyon kabilang ang food security, digitalization, climate resiliency at human development. Gayunpaman, sa proseso ng pagtalakay sa Kongreso, ilang malalaking pagbabago ang ipinasok sa NEP. Kabilang ang mga realignment at insertion ng pondo na kalaunan ay nagdulot ng mga issue sa timing ng fund release at pagpapatupad ng ilang programa at proyekto ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.